Dahil may most viewed tayo na around 19.6K na kung ano ang ginagawa ng mayayaman na hindi mo ginagawa, ay gagawan ko ngayon ng part 2. Kahit sino man sa atin ay hangad nating yumaman. At gusto nating malaman kung ano ang ginagawa ng mayayaman. Gaya nga ng sabi ko, kapag alam mo ang formula to success, ay hindi ka na masyadong mahihirapan na umabot nito. Ang mayayaman ay hindi madamot sa kanilang kaalaman. Kaya sumusulat sila ng libro at nagpapa-interview para malaman ng tao kung ano ang kanilang sekreto. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang part 2 na kung ano ang ginagawa ng mayayaman na hindi mo ginagawa. Number 11, my mentor. Kung gusto mong matuto sa isang bagay ay kailangan mo ng mentor na taga-subaybay at sinusundan mo para hindi ka malihis ng landas. Ang mentor ay pwedeng free o may bayad. Ang free mentor ay kagaya ko na gumagawa ng financial tips na libre mo lang mapapanood sa aking channel. At sa iba din na vlogger na gumagawa ng ganitong tips for free. Ang paid mentor naman ay yung may bayad ang kanilang oras para turuan ka. Yung may one-on-one session kayo para i-monitor ang iyong financial progress na may responsibility sa'yo. Kahit anumang mentor ang pipiliin mo, either paid or free, nasa sayo yan. Depende sa status mo ngayon. Basta, piliin mo yung mentor na may malasakit sa growth mo. Ang mentor ay parang coach na gumaguide sa'yo kapag may mali kang ginagawa. Mahalaga ang mentor sapagkat siya ang tumutulong sa iyong pag-asenso. Number 12, they take calculated risk. Calculated risk means yung pinag-aaralan mong mabuti ang isang desisyon na may konsiderasyon sa magiging outcome. Bakit kailangan itong gawin? Kasi ito ang first step para sa growth mo at sa business mo. Kapag hindi ka mag-risk, magiging stagnant ka na lang sa buhay mo. Taking a calculated risk is one way to success. Kasi kung magiging complacent ka na lang or comfortable, walang growth sa buhay mo. Halimbawa, ang isang kumpanya ay nag-launch ng isang produkto. Ito ay tinatawag na calculated risk. Why? For sure, pinag-aralan nilang mabuti, madaming research ang inilaan at mayroong pros and cons. Hindi sila sure kung mabenta ito sa tao, but if ever napapatok ito ay magbibigay ito sa kanila ng malaking sales. Yan ang tinatawag na calculated risk. You are not rushing on deciding things, but you do a research first for the possible outcome, and the outcome may lead to successful growth of the company. Number 13, they know their why. Yan ang pinagkakaiba nila sa mahihirap. Alam nila ang kanilang why. Ano ba ang halimbawa ng why? Halimbawa ay, bakit kailangan ko umasenso? Bakit kailangan ko maging matatag? Bakit kailangan kong matuto? Kapag strong ka sa whys mo, ay hindi ka paghihinaan ng loob. Kapag alam mo ang sagot at mas malakas ito sa what if, ay talagang gagawin mo ang lahat para maabot ang pangarap mo. May kasabihan nga ayon kay Jim Rohn, the stronger the why, the easier the how becomes. Kaya dapat maging ganyan ka. Labanan mo ang iyong what if sa buhay at palitan mo ng stronger why. Believe me, ikaw ay aasenso. Laban lang, kaya mo yan. Number 14. Alam nila when to say no. Sabi ko nga, ang mayayaman ay hindi madamot. Pero alam nila kung kailan sasabihin ang katagang hindi. Ang mahihirap kasi inaabuso na ng kapwa nila
Kasi sa mentality na ayaw kong may masabi silang masama sa akin. Nahihiya akong tumanggi. Alam mo, may oras na kailangan mo mag-say no. Hindi pwedeng palaging oo ang sagot mo. Halimbawa, may kapamilya ka or friends na palaging humihingi ng tulong pinansyal. Hindi lang ilang beses, kundi kada problema ay ikaw na lang ang takbuhan. Diba hindi naman fair yun sa'yo? Kaya ang mayayaman ay marunong tumanggi lalo na kung inaabuso na sila. Ang mahihirap kasi ay tudo pa rin bigay kahit hikahos na. Walang masama sa ganyang pag-uugali. Pero tingnan mo din ang status o kakayahan ng iyong pera. Kaya ba? O pinipilit mo lang kayanin para walang masabi sila? Laking pinagkaiba nun ha? Okay lang tumulong kung may extra ka. Pero kung wala, ay dapat marunong kang humindi. Instead, ang pwede mong gawin ay magpahiram ka ng kaya mong mawala sa'yo. Na kahit bayaran ka man o hindi, ay okay lang na hindi affected ang finances mo. Isa pang halimbawa sa pagsabi ng no. Yayain ka ng barkada na gumimik, which is ang focus mo ay ang mag-aral. Dapat marunong kang umayaw. Ang mayayaman ay alam ang oras sa yes or no. And of course, may oras din sila sa bakasyon kapag tapos na ang priorities nila sa buhay. Number 15. Alam nila na walang easy money. Ano ba ang halimbawa ng easy money? Like pagsusugal, pagtataya sa loto, at pagsali sa mga investment na may malaking return sa isang buwan. Sa larangan ng pera ay walang easy money. Alam yan ng mayayaman. Alam nila na ang oras or time ang kanilang kakampi to success. Kapag easy mong nakuha ang pera, easy din itong mawawala. Halimbawa, kapag pinangakuan ka ng kaibigan mo o kakilala na dodoble ang iyong pera sa isang buwan, ay kabahan ka na. Walang ganyan. Sa una, ipakita niya na dumoble. Pero papatayain ka ulit ng mas malaki at di mo namamalayan na sa huli ay na-scam ka na pala. Number 16. Sila ang producer at hindi consumer. Ano ba ang kinaibahan ng producer versus consumer? Ang producer ay gumagawa ng produkto at serbisyo. Samantala, ang consumer ay tagapagbili ng produkto at serbisyo. Kung ikaw ang may-ari ng kumpanya, ikaw ay tinatawag na producer. Kapag ikaw naman ay tagagamit ng produkto ng isang kumpanya, ikaw ay tinatawag na consumer. Tatanungin kita, saan ba ang pera? Siyempre sa producer kasi sila ang taga-supply ng produkto, tagabigay ng serbisyo at negosyante sa lugar nyo. Kapag may producer's mindset ka, ikaw ang tagapaglutas ng problema ng tao. Gaya nga ng sabi ko, hanapin mo ang problema at solusyonan ito. Kapag nagawa mo yan, ikaw ay mayroong producer's mindset at hindi ka na taga-konsumo o tinatawag na consumer. Number 17. Nagbibigay ng offering sa church at donations sa charity. Alam ng mayayaman ang salitang gratitude. Ito ang kanilang ginagawa upang ipakita ang pagpapasalamat at pagkilala sa Diyos. Naniniwala sila na ang law of giving is the secret for creating success and wealth. Napansin mo ba na ang mga bilyonaryo ay may charity works? Kasi nilalaan nila ang 10% na income upang magpasalamat sa Diyos. Sabi nga ni Bob Proctor, the law of prosperity is generosity. If you want more, give more. Ganyan lang kasimple. Number 18. Hiring people smarter than you. Super mahalaga ito. Kailangan na ang empleyado mo ay mas magaling pa sa'yo para lalago
ang business mo. Nabanggit ko nga sa part 1 na dapat palagi mong kasama ang mas magaling pa sa iyo. Same din sa negosyo. Dapat ang tauhan mo ay mas magaling pa sa iyo. By the way, kung hindi mo pa napanood ang part 1, ilalagay ko sa comment section ang link para mapanood mo. Mahalaga na smarter sila sa iyo para makapagbigay ng value sa business mo at para matuto ka din sa empleyado mo. Number, may regular exercise. We all know that health is wealth. Ganyan din ang mayayaman. Mas more on health conscious pa nga sila. Like, bumibili sila ng mga equipment at may sariling gym sa kanilang bahay. Balance sila sa kanilang buhay. May time sa sarili, sa exercise, sa pamilya, at sa business. Oo naman, busy sila, pero they know how to manage their time and life. Ikaw, kaya mo din bang pagsabayin? Of course, mahirap. Kaya sabi ko nga, may mentor sila. May sinusunod sila na nagga-guide sa kanilang routine at kung paano nila i-handle ang kanilang oras. Sayang ang yaman o pera mo kung sa hospital bills at gamot lang ito mapupunta. In conclusion, kapag sinusunod mo din ang ginagawa ng mayayaman, ay posibleng yayaman ka din. Palitan mo na ang iyong habits, mindset at pag-uugali para maabot mo na ang inaasam mong success. Lahat ng bagay ay napag-aaralan. I-enjoy mo lang ang proseso at mag-look forward ka sa success. So kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe at pa-favor din na mag-comment ka sa natutunan mo. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.